Good morning mga koys! For today's vlog pala ay may aayusin tayo na 24 volts charger. Ginagamit ito sa pag-charge ng battery para sa generator. Ang problema pala nito ay walang power. Isaksak natin sa kuryente para ma-assist natin kung wala ba talagang power ang charger na ito. Walang kabuhay-buhay. Kahit anong kulikot natin sa switch, maganda ito na charger kasi may voltmeter na siya. At sabi ni Mr. Tanggol na automatic charger daw ito. Skip na tayo sa intro. Tara, umpisahan na natin buksan para malaman natin kung ano ang problema nito. Maraming nagtanong sa akin kung welding machine ba raw ang inayos ko. Sabi ko na hindi same lang ang itsura nila pero ito ay charger ng battery. Kaya pala ang bigat nito kasi malaki pala ang transformer sa loob. Pati blower fan ay malaki din. Kayang-kaya niya i-charge yung 60 amperes 24 volts na battery. Selfie muna tayo sa charger. E-check natin ang fuse sa loob at gamitan natin ang multistir para masiguro natin kung putok ba ang fuse. At natanggal ko na ang fuse. Kung visual check lang ay hindi natin malalaman kung putok ba ang fuse. Lalo't hindi umitim yung glass niya. Digital multi-tester pala ang gamit ko. Sinet ko sa buzzer ang tester. Once na mag-beep ay ibig sabihin ay hindi putol ang linya. At yun wala tayong narinig na beep sound sa multi-tester, ibig sabihin ay open ang linya. In short ay putol. Palitan na natin ng bagong fuse. Bale 5 amperes pala ang amperahe nito. Buti na lang may mga spare kami na fuse. Klase-klase ang amperahe. May maliit na fuse at meron din malaki. Lahat ito glass fuse. At nakuha ko na ang 5 amperes na fuse. Ito ang ating ikakabit sa nabasted na fuse. At ikakabit ko na ang fuse. Pag pumutok ito ibig sabihin ay may shorted yung linya. E-check natin ang positive and negative terminal clip ng charger kung may shorted ba. By using buzzer sound of digital tester, kailangan hindi mag-beep ang both end of terminal clip. Kasi once na-beep ito ay ibig sabihin ay shorted ang secondary. Isaksak natin sa kuryente kung okay na ba at kung magpa-power na ba ang charger. E-on muna natin yung main switch nito. Wala pa ring power, baka may ibang problema pa ito. At nung isinirip ko sa loob ay may nakita akong wire na natanggal. At nang tinignan ko ang terminal connector ng switch ay walang nakalagay na wire. Siguro natanggal lang ito ng kusa. Bale ang ginawa ko muna ay pinagdikit ko muna ang dalawang wire para masubukan natin kung magpa-power ba. Oy, may bisita tayo dito sa shop. Bigyan ng masigabong palakpakan si Ling Leng. At goods na yung charger kasi may output na siya na 24 volts DC. At umira na rin yung power indicator niya. Pati sa voltmeter at yung blower fan niya ay gumagana na rin. At hanapin natin yung nut, plain washer at lock washer ng power switch para ikabit natin ang mga natanggal na wire. Buti na lang andito sa loob yung mga nut at washer. Ang dahilan na natanggal ang mga nut at washer siguro pag travel ni Tanggol. Kaya lumuwag yung mga nut at washer nito. Ikabit na natin yung wire sa power switch. Siguro para iwas back job ay pagkatapos mahigpitan yung nut sa power switch ay lagyan natin ng cable tie yung dulo para hindi mahulog yung nut at washer. Subukan natin ulit i-on ang charger at 1, 2, 3, 4 at yan, goods na. Nice. Takpan na natin para magamit na ni Mr. Tanggol ang charger. Double check natin ulit. Sukatan natin ang voltahe ang output DC nito o ayan pasado na sa 23.5 volts ang output nito. Ayos na, goods na lahat, AA na. Kois El Yuri TV. Follow, like and share.